Yan. So alright, so marami na naman tayong kliyente ngayon. So waiting tayo sa ibang kliyente. At syempre, meron tayong mga kliyenteng dumating ngayon. Mamaya na yan, interview mo na natin si Sir. Sir, kamusta? Sir, kamusta? Ay, kamusta? Alam niyo ba si Bossing na napadaan na nung dito? Sir, kwento mo, paano ko napadaan dito? Nakain lang sana ng lugaw eh. Nakita ko dito. Kala ko may lugaw sila. Wala pala. Ayun! At syempre, yung client natin ay galing din mabansa. Sir, pangalan natin? Danny. Danny. Sir, Sir Danny, saan mo saan kayo galing? Auckland, New Zealand. New Zealand. So, New Zealand again. At syempre, dahil nga dito si Bossing, para ma-avail yung ating binibigay na malupit na discount na 50% discount. Ano yung papagawa niyo pala? Padagdagan lang to ng Poseidon. At saka, kanang paborito ko naman ng Poseidon mga Yun. Sir, kamusta ang presyong binigay namin kanina sa'yo? Yun. Dahil ganun, libre na lang daw. So, alam niyo ba, si Bossing, hindi po natatatuan ang gagawin, babayaran tayo agad. Hindi scripted to, guys, ha? Hindi scripted to, babayaran tayo agad. Sir, bakit mo binibigay agad? Baka magbagong isip ko, patatakbuhan ko kaya para So, hindi ayan, tayo guys, makalabas. So, binayaran tayo agad ni Bossing. So, wala to, hindi to scripted, guys, ha? Huwag yung pag-isipan na hindi maganda si Bossing. Talaga nagbabayad lang siya kasi talagang nagustuhan niya yung deal natin. Sir. Saka, tunay naman talaga yun. Alright, nire-ready ni Paring Meng yung design mo. Ipakita nga. Teka nga. Yun. Wow. Angas ang buhok mo. Meng, sinong gumawa ng buhok mo? Shoutout sa gumawa nito kay John Ray. Yun. Angas ah. Huling araw mo na. Okay, so didikit niya lang yung stencil. So meron pa tayong another client. Ito malupit to. Ito, kita mo naman. Di ba? Oy, kamusta ka na? Brother, ano pangalan ulit natin, brother? Jordan. Jordan, ano ang history kung bakit nandito ka? Saan tayo una nagkita? Ikaw magkwento. Sa Taiwan, boss, nakita ko lang sila nag-book. Gusto ko magpatato. Gusto ko talaga sa kanila, wala pa akong kakayanin. Napunta ako sa Taiwan. Basta nag-tour sila doon. Kaya pinunta ko sila doon. Yun. So ito yung ginawa natin sa kanya, kaya lang nasunog dahil matigas talaga ulo nito. Nagbakasyon, hindi yung bakasyon. Sa bagay, minsan ka lang naman nandito Di ba? Kaya bakasyon ng bakasyon. So hindi na nga tayo inantay sa Taiwan. Bali, ang gagawin niya, dito na siya magpapatato. Kasi kailan na balik mo sa Taiwan? Sa March 9. March 9, di ba? O, ang Taiwan tour ng One Collective ay March 13. Kita mo naman kung gaano ka excited. Bakit na excited? Mahirap magpagaling doon, lalo may trabaho. Kaya nga, game ka na. Game. Game? Ikaw, game, sir? Ganun-ganun lang. Siyempre, hindi tayo nagkulang ng paalala kay Bossing na talagang masakit talaga magpatattoo pagka meron tayong sunburn. Kaya ang suggest ko sa inyo, kung tayo man ay magsuswimming o magbabakasyon at lalangoy sa dagat or swimming pool, kailangan maglagay tayo ng sunblock or magsuot tayo ng makapal na rash guard. Kasi sobrang importante ng mga ganung bagay, lalong-lalo na kung tayo ay magpapatattoo after ng bakasyon. Siyempre, good vibes lang tayo lagi dito. Kahit alam natin nasasaktan yung ating mga kliyente, ay kinakailangan lagi tayong happy at good vibes palagi. So ayan brother, dikit na natin yung stencil. So naglagay tayo dito ng hanyamas. Naglagay din tayo dito ng peony para terno. So may lotus tayo, peony naman, dragon koi, tapos sa wing bar, water, land. So naglagay tayo ng mga elements. Sa mga freehand natin dito sa background, normally ganyan talaga yan kasi kinukuha natin yung flow ng braso mo, parang like Polynesian. So ano masasabi mo? Pwede na ba natin simulan? Pwede na, boss. Pwede na. Game? Nga pala ang pinatattoo mo ay oriental concept. Naganda kasi ako sa ganung design. Tsaka, itong isda kasi, simula yan sa pagbuhay sa amin ng mama ko. Ganyan. Ang nanay ko kasi nagtitinda ng isda dyan sa San Juan. Binuhay kami ng nanay namin sa pag-iisda. Kaya, yun, naghanap ako ng isda na babagay dito sa tattoo ko. Galing kami sa swimming. 5 araw kami sa bakasyon. Nag-swimming kami. Akala ko, sapat na yung pahinga ko na oras lang. Hindi pala. Iinda-inda. Mahapdi pa yung balat ko kasi kaya dapat pala, pag magpapatato ng ganito, kondisyon ka talaga. Kung wala kang iniinda. Alam mo kung ano magiging problema doon? Siyempre, mag-reflect ka sa kliyente. Sarado yung pores niya, mahapdi yung balat. Kung doon malagkit. Dahil nga parang nasugatan yung balat ng galing sa araw. Kaya pag sinisession natin, sobrang lagkit niya. Bukod doon lamang talaga yung pamumula. Dahil nga sunog pa yung balat, yun, may reflect talaga sa tinta. Imbis na matingkad yung magagawa nating kulay, tulad nung nagawa natin ng una, nagiging maputla or nagbabrown siya dahil sunog nga yung balat. Yun nga, hindi nga natin to
matatapos ng maayos dahil nga syempre wala nga sa kondisyon yung client natin. So, inintindi natin yung sitwasyon niya. Kesa naman kumita tayo ng pera, wag na lang. Mas maganda, i-session na lang natin. Tsaka magsasuffer din yung quality. So, alright, natapos na natin yung ating first session na binubuo na full sleeve wraparound. Siyempre, itong unang session namin ay ginawa namin yan sa Taiwan. So, ito yung pangalawang session namin. Bali, naglagay kami dito ng peony. Pero dahil nga galing sa swimming yung ating client, so medyo mahapdi yung kanyang balat. Kaya tip ko sa mga client natin, kung kayo ay magsiswimming or magdadagat, ang gagawin natin ay magsa-sunblock tayo at magsusuot tayo ng makapal na rash guard. Lalo-lalo na kung tayo ay naka-advance booking para magpatato sa atin kasi mahirap yan. Mabilis mamaga dahil nga nai-irritate yung balat natin. Kaya hanggat maaari, dahan-dahan lang sa paglangoy. May enjoy pa rin naman natin yung pagdadagat natin pero ingatan natin yung balat natin. Alright, sir? Sir, kamusta? Kita lang tayo sa Taiwan, ha? Okay.